Kabanata 241 hanggang 245. Nawala ang lahat ng sense of rationality ni Anna Coleman nang hawakan siya ng mainit na kamay ni Alex Rockefeller. Nanginginig ang buong katawan niya habang pilit na pumulupot sa kanya. Noong una, gusto ni Alex na bigyan siya ng lunas para ikalat ang lason sa kanyang katawan. Ngunit nang sinubukan niyang kumapit sa kanya gamit ang napakaraming barko sa harap ni Dorothy Essex, hindi siya nang ahas na magpatuloy. Agad namang humiwalay si Alex. Nang makita niya ang pag-uugali ni Anna sa mas hindi nararapat na paraan, sinampal niya ito sa mukha. Bahagyang namulat si Anna sa kanyang sarili. Anong nangyari sa akin? Tulala pa rin siya. You were being a slut, diretsyong sabi ni Alex. Galit na galit si Anna ngunit magulo pa rin ang kanyang isip, pinilit siyang humingi ng higit pa. Oh, big boy. Bilisin mo at gawin mo. Mabilis, mabilis. Nawalan na naman siya ng kontrol sa kanyang makatuwirang pag-iisip. Sinampal ulit siya ni Alex. Nang muling magkamalay si Anna, mabilis na idiniin ni Alex ang palad nito sa energy core nito. Sinimulan niyang i-channel ang kanyang malakas na chi energy sa kanya. Namula ang mukha ni Anna at nabaluktot ang ekspresyon ng mukha niya. Tila labis siyang nagdurusa. Minsan, naramdaman ni Anna na naabot na niya ang kanyang limitasyon habang sumisigaw siya ng malakas. Pinilit ni Alex na ilabas ang lason sa kanyang katawan sa pamamagitan ng sarili niyang ihi. Sige, ayos ka na ngayon. Bulalas niya bago humiwalay. Bagamat hindi siya natatawa ng tumingin sa kanya, ang baluktot niyang ekspresyon sa mukha ay bumigay sa kanya. Ano ang naramdaman ni Anna? Galit na galit siya. Nagpasalamat ba siya? Walang paraan na posibleng magpasalamat siya. Gusto niyang patayin si Alex. Nakita ko na ang lalaking iyon dati sa California College of Business. Siya ay isang shadowman sa pangalan ni Trevor Newman, ang pinuno ng Green Dragons. Malamang siya ang dahilan ng paghihirap ng lahat ng mga biktima sa ospital, sabi ni Alex habang itinuro ang lalaking nakaitim sa lupa. Pagkatapos, binuhat niya si Dorothy Essex at umalis. Nagbaba ng tingin si Anna. Nanginginig pa siya. Matapos masulyapan ang lalaking nakaitim ay lalo siyang nakaramdam ng galit. Dahil wala nang ibang mapaglabasan ng galit, agad siyang lumapit sa lalaki at sinipa at sinuntok. Makalipas ang kalahating oras, galit na binuksan ni Dorothy ang kanyang mga mata. Tulungan mo ako, honey. Ang una niyang nakita ay ang mukha ni Alex sa malapitan. Bakit ka nandito? Tanong niya. Pagkatapos noon, napagtanto niyang nakahiga siya sa kondongan ni Alex. Nanginginig ang katawan niya pabalik-balik. Napansin niyang nasa bangka sila. Tumingin sa kanya si Alex na may matalim na tingin. Hindi mo ba hiniling na iligtas kita? Tingnan mo, nandito ako, niligtas kita. Umupo ng tuwid si Dorothy at tumingin sa paligid. Napansin niyang nakasakay sila sa isang nakatigil na bangka sa ilog na katabi ng paglalakad ng pedestrian, ngunit wala siyang ideya kung kanino pagmamay-ari ang bangkang ito. Bigla siyang sinampal ni Dorothy sa mukha. Sino ang nagtanong sa iyo na iligtas ako? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na iligtas ako? Hindi ko kailangan mo para iligtas ako. Hayaan mo na lang akong mamatay. Hindi ka ba magiging mas masaya kung mamatay ako? Maaari kang mabuhay ng maligaya magpakailanman kasama ang walang hiyang babaeng doktor na yon. Natagpuan ni Alex na imposibleng mga tuwiran sa mga babae kapag sila ay naghagis ng ganitong bagay. Gayunpaman, hindi rin nang ahas si Alex na gamitin ang kanyang chi energy. Sinabi ko na sa iyo, walang namamagitan sa amin ni Cheryl. You two address each other so intimately, you even kissed her. Paano mo? Matatawag na wala yon? Tanong ni Dorothy. Kung ang paghampas sa akin ay magpapagaan sa pakiramdam mo, gawin mo. Walang magawang bulalas ni Alex. Sampal, shit. Sinaktan mo ba talaga ako? Tanong ni Alex. Akala mo ba magpipigil ako? Sumagot siya. Sinampal ulit ni Dorothy si Alex. I love you, biglang sabi ni Alex Rockefeller habang nakatingin kay Dorothy Essex. Sampal, mahal kita, inulit niya. Sampal, sa pagkakataong ito, pinili ni Alex na huwag magsalita. Sa halip, niyakap niya kaagad si Dorothy. Pagkatapos ng matinding sandali ng pakikibaka, sumuko si Dorothy. Siya ay nagsimulang umiyak sa halip. Bastard ka, isa kang tanga. Ang ginagawa mo lang ay tanggihan ang mga bagay-bagay. Alam ni Alex na pagkatapos niyang umiyak, malapit nang matupad ang kanilang pagtatalo.
Gayunpaman, hindi ito ganap na titigil. Makalipas ang mahabang panahon, muli siyang sinampal ni Dorothy. Pagkatapos niyang gawin iyon ay hinalikan siya nito. Ayoko sa'yo. Huwag mong isipin kahit isang segundo na hinahayaan ko ito dahil tinatanggihan mo ito, sabi niya. Wala talaga akong ginawa sa kanya. Marahil ay nakita ka niya at sinadya niyang pagalitin ka. Hindi niya talaga ako hinalikan. Isyu lang iyon sa anggulo, at akala mo naghalikan kami sa iyong pananaw. Bulalas ni Alex. Iyon lang ang tanging nasabi niya. Ganoon ba? Parang natangga si Dorothy sa kwento niya. Talaga, bakit kailangan mo siyang sigawan? She's holding a grudge now, sabi ni Alex. Kung ganoon, hindi mo siya pinapayagang makita muli, sabi ni Dorothy. Siyempre, I only have eyes for you, sabi ni Alex. Kailangan niyang maging makapal ang balat para mapasaya si Dorothy. Ang pagiging tapat at prangka ay hindi isang magandang diskarte. Iyon ay isang bagay na gagawin lamang ng isang tanga. Personal na natutunan ni Alex ang araling ito noon pa. Paano ang presidential suite? Meron pa ba tayo nito? Tanong ni Alex. Hindi niya ibibigay ang napakagandang benepisyo ng ganoon kadali. Siyempre, napakamahal nitong kwarto. I have never treated myself to something like this, sabi ni Dorothy. Umalis na tayo. Ano pa ang hinihintay natin? Sabi ni Alex. Maghintay lang ng saglit. Paano yung lalaking yun kanina? Pinaghihinalaan ko na may kaugnayan siya sa kriminal sa balita na nanakit sa maraming kabataang babae. Isa pa, may isa pang babae. Nakita mo ba siya? Biglang naalala ni Dorothy. Dumating ang mga pulis at dinala ang lalaking iyon. Nailigtas din ang babae, sabi ni Alex. Bagamat naramdaman ni Dorothy na may mali nang marinig niya ito, wala siyang maisip na ibang paliwanag. Kaya naman, napatigil siya sa pag-iisip tungkol dito. Maya-maya pa ay nakarating na silang dalawa sa Radisson Hotel at pumasok sa kanilang kwarto. Hindi na makapaghintay si Alex na dalhin ang kanyang asawa sa kama, ngunit itinulak siya ni Dorothy. Maligo ka. Paglabas ni Alex sa banyo ay parang nag-transform na si Dorothy. Pagkalipas ng 5 minuto, hinawakan ni Dorothy ang kamay ni Alex. Honey, ako na ang tunay mong asawa mula ngayon. Walang sinuman ang magsasabi na hindi ka makakasama sa kama, at walang makapagsasabing tumanggi akong matulog sa iyo. Hindi mo kailangang sabihin. Ang isang bagay na cheesy na ganyan. Nawalan ng imak si Alex. Honey, love me, sabi ni Dorothy at hinalikan siya. Ang kanyang pangungusap ay tila nag-alab sa loob ni Alex. Nang akala niya ay malapit na silang magtalik sa wakas, nagsimulang magring ang telepono ni Dorothy. Anong masamang timing? Noong una, gusto ni Alex na hindi ito pansinin at maghintay hanggang sa matapos sila sa pagtatalik. Gayunpaman, ang telepono ay hindi tumitigil sa pagring at talagang naapektuhan nito ang kanilang kalooban. Dapat nating kunin, sabi ni Dorothy. Tumango si Alex. Pagtingin niya sa screen, nakita niyang tawag iyon ni Claire as sex. Ma'am, ano na? Pinulot ni Dorothy at tinanong. Tinatanong mo ba ako kung anong meron? Nasaan ka? Bakit ka umalis sa kalagitnaan ng gabi? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag lumabas ng bahay sa gabi? Ngunit nawala ka pa rin sa kalagitnaan ng gabi. Sinusubukan mo bang bigyan ako ng atake sa puso? Nasaan ka? Sabihin mo, dali. Hindi masyadong masaya si Claire. Inay, hindi pa ako nakapunta sa hindi dapat. Napakaligtas dito, sabi ni Dorothy. Anong ibig mong sabihing ligtas? Paano ang isang magandang babae na tulad mo ay manatili sa labas sa gabi? Paano ka magiging ligtas? Totoo iyon. Ako, kasama ko si Alex. Sagot ni Dorothy. Ano? Kasama mo ang basurang iyon? Anong ginagawa niyong dalawa sa kalagitnaan ng gabi? Nagpunta ka ba sa isang hotel? Gusto mo bang mamatay? Bilisan mo at umuwi ka na. Bulalas ni Claire. Ina, asawa ko si Alex. Paano kung pumunta ako sa isang hotel kasama siya? It's legal, galit na sabi ni Dorothy. Nababaliw na si Claire. Wala akong pakialam kung legal o hindi. Hindi mo magagawa nang wala ang aking kasunduan. Ano ang ginawa ng basurang iyon upang maging karapat-dapat sa iyo? Siya ay walang pera at walang paraan upang maibigay ang para sa iyo. Hindi ako umapayag sa isang manugang na tulad niya. Bumalik ka agad. Kung hindi ka bumalik at natulog sa kanya, magpapakamatay ako. Kukuha ako ng kutsilyo ngayon.
Maaari mong harapin ang aking patay na katawan kapag nakabalik ka. Pagkatapos, narinig ni Dorothy ang boses ni Beatrice Essex. Ate, may hawak talagang kutsilyo si inay sa leeg. Bilisan mo at bumalik ka. Pagkatapos ng tawag kay Claire Essex, nagsimulang sumigaw si Alex Rockefeller. May utang na loob ako sa nanay mo sa past life ko. Kaya nga may biyenan na akong tulad niya ngayon. Hindi na kinaya ni Alex. Ilang beses kumurap si Dorothy Essex. Huwag kang magalit. Bakit hindi natin ipagpatuloy ito? Tanong niya. Talagang gustong gawin ito ni Alex. Napakalapit na nila, ngunit si Claire ay naghahadyas ng isang feet gamit ang isang kutsilyo sa kanyang leeg. Bagamat sinabi ni Dorothy na maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang sandali ng pagpapalagayang loob, hindi niya maitago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. At saka, pagkatapos ng lahat ng dramang iyon, wala na si Alex sa mood makipagtalik. Kalimutan mo na, bumalik tayo at suriin siya. Napabuntong hininga si Alex. Even if we try to continue now, spoiled yung mood. Pareho naming ginagawa ito sa unang pagkakataon, hindi namin dapat hayaan ang mga bagay na tulad nito na gawin itong isang panghihinayang karanasan. Huwag mag-alala tungkol dito, gagawin natin itong perpekto sa susunod. Marami pa tayong oras sa unahan. Bakit ka nagmamadali? Dagdag ni Alex. Salamat honey, sabi ni Dorothy. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Kaya kung tiisin ang nanay mo para sa kapakanan mo, sabi ni Alex. Mabilis na nag-impake ang dalawa at nag-check out sa hotel bago sumugod sa Essex Villa. Bago pa man makapasok sa villa, naririnig na nila si Claire na sumisigaw ng mga kahindek-hindek na bagay. Ang taong Rockefeller na iyon ay isang piraso ng basura, kung manggahas siyang gawin. Kay Dorothy, hindi ko siya mapapatawad. Puputulan ko siya at ipapakain sa aso. Galit na itinulak ni Lady Dorothy ang pinto. Inay, ano ang gusto mo? May asawa na ako. Si Alex ang asawa ko ayon sa batas. Bakit may problema ba tayong matulog ng magkasama? Gusto mo bang manatiling virgin ako habang buhay? Tanong niya. Nawalan ka na ba ng virginity? Ito ang unang sinabi ni Claire. Medyo hindi nakaimik si Alex. Hindi niya kayang panoorin si Claire na nagtatampo dito. Mahal, aalis na ako. Let's keep in touch over the phone, sabi ni Alex. Na-trigger agad si Claire. Anong tinawag mo sa kanya? Anong karapatan mong tawagin siya ng ganyan? Gayun din, binabalaan kita. Huwag mong isipin na makipagtalik kay Dorothy. Ang isang walang kwentang bugger na tulad mo ay hindi karapat-dapat sa kanya, sabi ni Madam Claire. Gusto sana ni Alex na huwag pansinin si Claire noong una, ngunit talagang inis niya ang sinabi nito. Claire Essex, hindi ba pera at kapangyarihan lang ang gusto mo? Mababa lang ang tingin mo sa akin dahil itinapon ko ang Rockefeller Group, hindi ba? Kaya sabihin sa akin kung gayon, anong uri ng tao ang nararapat kay Dorothy? Anong klaseng lalaki? Sasabihin ko sa iyo ngayon din. Ang batang presidente ng Rockefeller Group, si Spark Rockefeller ay ang tanging tao na karapat-dapat kay Dorothy, mayabang na sabi ni Claire. Spark Rockefeller. Wala siyang kwenta sa paningin ko. Malamig na tawa ni Alex. Nakakatawa iyan. You're worse than a piece of shit in Spark's eyes, pakli ni Claire. Napakagaling. Ang araw na mayroon akong Rockefeller Group sa ilalim ng aking mga paa at maibalik ang lahat ng gamit ko ay ang araw na matutulog ako kay Dorothy. If you still don't get off my back when that happens, don't blame me for being harsh on you, sabi ni Alex bago tumalikod at umalis. Tinadyakan ni Claire ang kanyang mga paa sa lupa sa villa. Tingnan mo siya, ito ba ang lalaking hinahangaan mo? Ako ang iyong ina, tingnan mo kung paano niya ako tretuhin. Tinakot niya lang ba ako? Bakit hindi na lang siya pumunta sa impyerno? Paano niya naiisip na ibababa niya ang Rockefeller Group? Sinadya ba niyang gawin iyon sa panaginip niya? Makipaghiwalay ka, Dorothy. Dapat hiwalayan mo siya. Kung hindi, mamamatay ako sa stroke, nakangusong sabi ni Claire. Umakyat agad si Lady Dorothy para matulog. Hindi siya umimik buong gabi. Kinaumagahan, nagpatuloy si Alex sa paggawa ng mga table tasks sa basement. Naimbak niya ang kalahati ng mga sangkap na ibinigay sa kanya ng pamilya Yao. Pagkatapos gumawa ng isang palayok ng bone strengthening pills, naiwan pa si Alex na maraming sangkap. Pagkalipas ng 2 oras, matagumpay siyang nakagawa ng isang palayok ng blood energy pills.
Ang blood energy pills ay bahagyang mas mababa sa bone strengthening pills. Dahil si Alex ay biniyayaan ng banal na enerhiya mula sa kanyang mga ninuno, wala siyang gamit para sa gayong mababang uri ng mga table tasks. Gayunpaman, ang mga tabletang ito ay medyo epektibo pa rin para sa mga martial artist ng royal o mystic rank. Ang pangunahing layunin niya sa paggawa ng mga tabletang ito ay ibigay ito kina Brittany Rockefeller at Waltz Floor. Bukod dito, nagpasya din siyang ituro ang pamamaraan ng Silver Frost kay Maya Howards. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na matagumpay niyang ginawa ang blood energy pills. Kaya, kailangan niyang subukan ito sa kanyang sarili upang makita kung epektibo ang mga ito. Casual niyang itinapon ng isa sa mga table tasks sa kanyang bibig at agad itong natunaw. Hindi nagtagal, naramdaman ni Alex ang mainit na daloy ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa katunayan, tila pinalusog nito ang chi ng kanyang energy core, na pinupunan ng nagamit niya sa paggawa ng mga table tasks kanina. Ang blood energy pills ay talagang nagpapabilis sa pagbawi ng enerhiya ng dugo at chi, bulong ni Alex sa sarili. Hindi niya ito napansin noon, napunta lang ito sa kanyang atensyon pagkatapos niyang personal na inumin ang tableta. Ang gastos sa paggawa ng blood energy pills ay hindi masyadong malaki. Sa katunayan, ang rate ng kahusayan ng paggawa ng mga tabletang ito ay medyo mataas. Nakagawa ako ng 30 table tasks sa isang palayok. Sa hinaharap, kailangan kong gumawa ng higit pa at panatilihin ang mga ito sa paligid kung sakaling kailanganin sila. Nawala sa isip si Alex Rockefeller habang naglalakad siya palabas ng basement. Bigla niyang nabangga si Maya Howards. Matapos mag-resign sa kumpanya ni Dorothy Essex, tila nagbago si Maya sa kanyang pananamit. Ngayon, nakasuot siya ng sobrang maikling pantalon na nagpapakita ng bahagi ng kanyang puwitan. Nakasuot din siya ng manipis at kulay abong leggings na nagpapatingkad sa kanyang mahaba at kaakit-akit na mga binti. Bagamat walang bagay si Alex para sa mga paa, natulala pa rin siya sa nakita. Alex, tulungan mo ako sa paglipat ng gamit. Kumaway si Maya kay Alex bago itinuro ang ball ng kanyang Benz. Nang makalapit si Alex ay may naamoy siyang mabango. Hindi ito ang amoy ng pabango. Sa halip, ito ay isang bagay na natural. Ang mga taong may pisikal na katangian na tulad nito ay napakabihirang, ngunit si Maya ay nagkataong isa sa kanila. Pagkatapos mag-ehersisyo, ang bango ay lumakas, at ito ay mapanukso upang sabihin ng hindi bababasa. Maraming bagay iyan. Lumipat ka ba dito for good? Sarkastikong tanong ni Alex. Oo, hindi ba ako welcome? Tanong ni Maya. Ahem, syempre ikaw. Gayunpaman, sa totoo lang, hindi talaga siya lumipat. Ang totoo ay pupunta siya sa Michigan sa susunod na linggo kaya tatanggalin niya ang kanyang kontrata sa pag-upa sa dati niyang lugar. Sa katunayan, palagi siyang nangungupahan sa California dahil hindi siya mula sa lugar. Ang kanyang orihinal na tahanan ay sa North Tokyo. Si Maya ay walang gaanong kamag-anak sa North Tokyo at ang kanyang mga magulang ay gumugol ng halos lahat ng kanilang oras sa ibang bansa at bihira pa rin silang umuwi. Mukhang hindi siya masyadong malapit sa kanila. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon na ang dami mong ginagalaw na gamit? Nakatulong sana ako sa'yo. Bulalas ni Alex. Dapat mahiya ka. Sinubukan kitang tawagan sa telepono pero hindi mo sinasagot. Na-block mo ba ang number ko? Inilibot ni Maya ang kanyang mga mata. Paano ito posible? Yung phone ko, natigilan si Alex. Bigla niyang naalala na nasa opisina ni Cheryl Coney ang kanyang telepono. Aray naman. Medyo masakit ang bewang ko. Aksidenteng nasaktan ko ang sarili ko noong naglalakad ako sa hagdanan, sabi ni Maya. Gusto mo bang tulungan kita dyan? Tanong ni Alex. Kaya mo rin ba talagang ayusin ito? Hindi ito malaking bagay. Oo naman. Maaari mo akong tulungan dito, ngunit huwag mo nang palain pa. Babala ni Maya. Agad namang pumayag si Alex at pinahiga si Maya sa couch. Gayunpaman, halos himatayan si Alex nang makitang magkadikit ng mahigpit ang mahahabang binti nito. Iyon ang pinakamagandang tanawin na nakita niya. Matapos subukang pakalmeyan ang sarili, ginamit ni Alex ang kanyang chi para imasahe siya. Nang maglaon, inactivate niya ang pamamaraan ng Silver Frost para sa kanya. Matapos siyang bigyan ng ilang pildores para lunukan, maririnig ang tunog ng kanyang mga buto na bumalik sa pwesto. Nagulat si Maya.
Bigla, hindi na niya napigilan ang kanyang umutot at umutot ng malakas. Namula agad ang mukha niya. Gusto niyang magtago. Isang butas sa isang lugar. Siyempre, nangyari ito dahil sa mga tabletang ibinigay sa kanya ni Alex. Napakalakas ng iyong umuto na halos malaglag ang iyong pantalon. Tumawa ng malakas si Alex. Hiyang-hiya si Maya na magsinungaling. Mabilis siyang bumangon at tumakbo palayo. Makalipas ang isang oras, mabilis na isinugod ni Alex sa Premier Hospital sa California. Ang babaeng hindi nakatanggap ng paggamot ni Alex sa 7 needles of exorcism ay nakakaranas na ngayon ng malaking pagbabago sa kanyang kondisyon. Nanginginig ang buong katawan niya at bumubula ang bibig. Parang halos kapareho ito ng naranasan ni Rose Carson noong nakaraang araw. Nagpapanik ang ama ng babae. Hinayla niya si Clarence Fall sa tabi at sinimulan siyang tanungin ng malakas. "Doktor, ano ang nangyayari sa aking anak? Bakit biglaan ang nangyayari? Bakit lahat ng iba pang mga pasyente ay maayos ngunit hindi ang aking anak na babae? Ipaliwanag mo ang iyong sarili." Naiinip si Clarence Fall nang pilit na hilahin ng lalaki ang kanyang kamiseta. "Anong paliwanag ang gusto mo? Lumala ang sitwasyon ng iyong anak dahil mahina ang kanyang katawan. Lahat ng iba ay maayos. Bakit ang iyong anak na babae lamang ang nakakaranas ng mga sintomas na iyon? Dapat mong tanungin ang iyong sarili kung naging mabuting magulang ka," sabi ni Clarence. "Ano ang sinabi mo?" Galit na galit ang lalaki at gustong suntukin si Clarence. Gayunpaman, alam niya kung gaano kahigpit ang isang lugar sa ospital. Kaya naman, pinigilan niya ang kanyang emosyon. Gayunpaman, lumalala ang sitwasyon ng kanyang anak na babae. Ang kanyang katawan ay patuloy na nakararanas ng pulikat. Samantala, ang monitoring device ay nagpakita na ang kanyang presyon ng dugo ay bumaba sa ibaba ng ligtas na antas. Tumunog ang alarma at agad na nagpakita ang mga doktor para sa emergency rescue. Samantala, umiling at nagsalita ang mga miyembro ng pamilya ng iba pang biktima. "Siguro dahil hindi ginagamot ng maalamat na doktor ang iyong anak kahapon. Kung hindi, bakit maayos ang ating mga kapamilya? Sa katunayan, ang kanilang mga kondisyon ay mabilis na bumubuti. Ang iyong anak na babae, sa kabilang banda, ay nakakaranas ng mga paghihirap. Dapat hindi mo siya pinigilan kahapon." Oo, napakagaling ng doktor na yon. Ang puso ni Rose Carson ay tumigil sa pagtibok kahapon, ngunit nagawa niyang iligtas ang buhay ni Rose. Gayon din, narinig ko na ang matandang lalaki na kasama ng doktor na iyon kahapon ay ang pinakamahusay na doktor sa mundo mula sa North Tokyo. Ang lalaki ay dati nang naghinala sa maalamat na doktor kahapon. Ngayong narinig na niya ang sinabi ng lahat, nakaramdam siya ng matinding panghihinayang. Ang kanyang anak na babae ay nasa kritikal na kondisyon at ang mga bagay ay mukhang hindi na sila gumagaling. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor na tulungan siya, hindi ito nagtagumpay. Galit na galit, sinugod ng lalaki si Clarence Fall at sinimulan siyang sampilan sa magkabilang gilid ng mukha niya nang paulit-ulit hanggang sa dumyugo ang ilong niya. "Ikaw ay isang mamamatay tao. Kung hindi dahil sa iyo, bakit ko tatanggihan ang tulong ng maalamat na doktor kahapon? Kasalanan mo ako. Naging ganito ang anak na babae. Kapag may nangyari sa kanya, papatayin kita." Napasigaw siya. "Bullshit. Ang taong iyon mula kahapon ay hindi kahit isang doktor. I asked someone to make a background check on him. Hindi siya medically trained. Isa lang siyang walang kwentang con artist. Lahat kayo niloko niya," sigaw ni Clarence. Si Clarence ay lihim na nagseselos kay Alex Rockefeller, at nakumbinsi na niya ang kanyang sarili kay Alex bilang isang con artist mula sa simula. Kaya naman nagpuyat siya buong magdamag na humihiling sa mga tao na tingnan si Alex. At nalaman nga ni Clarence ang marami tungkol kay Alex. Napag-alaman ni Clarence na matagal nang kasal si Alex at hindi siya ang nobyo ni Cheryl Coney. Laking tuwa niya nang marinig yon. Sa katunayan, nagpareserba pa siya para sa dalawa sa isang high-end na restaurant ngayon. Nakahanda siyang mag-propose kay Cheryl. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sasampalin siya ng maldita na miyembro ng pamilya ng pasyenteng ito. Maaaring makaapekto ito sa kanyang makintab na imahe. Samantala, kara-rating lang ni Alex sa opisina ni Cheryl. Nagulat siya, kara-rating lang din niya. Sa katunayan, nakikita niya ang maitim na bilog sa mata, at tila pagod na pagod siya. "Oy, puyat ka na naman kagabi?" tanong ni Alex. "Alex, kagabi.
Ayos ka lang ba? Natigilan si Cheryl nang makita siya. Noong aalis si Alex kahapon, walang pakialam si Cheryl. Gayunpaman, masama ang pakiramdam niya pagkatapos noon. Nag-aalala siya na masisi siya sa pagsira sa kasal ni Alex. Kaya naman, naranasan niya ang insomnia sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na iyon. Pumalaklak si Alex. Napuyat ka ba dahil nag-aalala ka tungkol dito? Huwag mag-alala, ayos lang. Pero please wag mo na ulit ako gagawa ng kalokohan na ganyan. Malalagay talaga sa panganib ang buhay ko. Nakahinga ng maluwag si Cheryl, ngunit medyo hindi siya komportable. Dorothea sex, aren't you rather easy to please? Naisip ni Cheryl sa sarili. Kinuha ni Alex ang phone niya at handa nang umalis. Kinailangan niyang tulungan si Leon Graves na alisin ang parasite sa kanyang ibabang tiyan. Kailangan din niyang kunin ang dugo ni Priscilla Paytas para magamit bilang medicinal primer. Gayunpaman, upang mahanap si Priscilla Paytas, kailangan niya ang tulong ni Michelle Yaol. Pero biglang tumakbo ang isang nurse. Dr. Coney, isa sa mga pasyente ay nasa kritikal na kondisyon. Sinubukan naming magsagawa ng emergency rescue, ngunit mukhang hindi na siya mabubuhay ng mas matagal. Mabilis na tumakbo palabas si Cheryl. Tumibok ang puso ni Alex. Naisip niya na marahil ang babae ang hindi nakatanggap ng kanyang pagpapagamot kagabi. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagdesisyon siyang sundan si Cheryl. Kabanata 246 hanggang 250. Matapos tingnan, masasabi ni Alex Rockefeller na ito nga ang dalaga kagabi. Kahit na siya ay mukhang kakilakilabot, ito ay hindi gaanong malubha kaysa kay Rose Carson dati. Halos umalis na ang kaluluwa ni Rose sa kanyang katawan. Nandito na ang maalamat na doktor. Nandito na ang maalamat na doktor. May nakakilala kay Alex at agad na sumigaw. Itinulak ng lalaking nakikipag-away kay Clarence. Fall si Clarence bago lumuhad sa harap ni Alex at sinampal ang sarili sa mukha. Maalamat na doktor, mangyaring iligtas ang aking anak na babae. Ako ang may kasalanan kahapon sa pagdududa sa kakayahan mo. Hindi ako dapat naniwala sa mamamatay tao na iyon. Lumapit si Clarence sa kanila. Sino ang tinawag mong mamamatay tao? Ay demanda kita ng paninirang puri kung hindi ka titigil sa pagsasabi niyan. Sinasabi ko sa iyo, siya ang mamamatay tao. Tingnan mo, hindi siya doktor. Tanungin siya kung mayroon siyang mga kwalifikasyon upang mag-practice ng medisina. Sigurado akong wala siya. Hindi pa siya nakakapag-aral ng medisina. Isa lang siyang manloloko. Tama na, Clarence. Napakaraming tao ang nailigtas ni Alex kahapon, hindi mo ba nakita? Galit na sigaw ni Cheryl. Cheryl, niloko ka. Matagal nang kasal ang lalaking ito. May asawa siya sa pangalang Dorothea Sex. Sabay silang pumasok sa universidad. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Walang magandang intensyon ang bastard na ito. Inimbestigahan mo ba ako? Naging malamig ang tingin ni Alex. Umuso si Clarence. So what if I did? Aminin mo ba? Aminin mo na isa kang manloloko. Nakakatawa na sinasabi mong isa kang maalamat na doktor. Ni wala kang mga kwalifikasyon para mag-practice ng medisina. Maniwala ka man o hindi, maaari akong tumawag at ipadala ka kaagad sa bilangguan. Ang pagsasagawa ng gamot sa ilegal na paraan ay isang krimen na may parusa. Saktong may bumangga at sinampal sa mukha si Clarence. Ito ang luma ngunit malakas na Wallace Yoke. Ikaw na naman, bakla ka. Patuloy mong ginagalit si Mr. Rockefeller. Ano ang iyong motibo? Ano ang malaking bagay tungkol sa pagkakaroon ng mga kwalifikasyon upang magsanay ng medisina? Wala rin akong mga kwalifikasyon. Bakit hindi ka tumawag at magpakulong sa akin? Galit na sigaw ni Wallace. Si Wallace ay kilala bilang ang pinakamahusay na doktor sa mundo. Sino ang maglalakas loob na hilingin sa kanya na magbigay ng mga kwalifikasyon upang mag-practice ng medisina? Napaluha si Clarence. Sa isip-isip niya, pipi si Wallace para lokohin pero pumanig pa rin sa taong nanloko sa kanya. Wallace, dapat maniwala ka sa akin. Manloloko talaga siya. Wala siyang anumang medikal na kasanayan. Sa palagay mo ba ay may mas mahusay kang kasanayan sa medikal? Kahit ako, si Wallace Yoke, ay dapat yumukod kay Mr. Rockefeller. How dare you insult him? Ibinaba ko ang iyong pangalan. Maging handa na ma-blacklist sa larangan ng medikal, banta ni Wallace. Ano? Kinilabutan si Clarence.
Kung talagang ilalabas ni Wallace ang balita na ma-blacklist si Clarence, matatapos na ang career niya. Aling ospital ang muling kukuha sa kanya? Hindi ba masasayang ang lahat ng taon niya sa pag-aaral? Sa sandaling iyon, ang mga vital sign ng babae ay naging kakilakilabot. Kung hindi siya tinulungan ni Alex, ang nakamamatay na enerhiya sa kanyang katawan ay ganap na sisira sa kanya. Mula sa loob, ang kanyang buhay ay nasa linya. "I really am too kind," sabi ni Alex sa sarili habang bumantong hininga bago itinulak si Clarence palayo. Lumapit siya sa babaeng pasyente at ipinatong ang palad sa katawan nito. Agad niyang hinigop ang nakamamatay na enerhiya sa katawan nito. Makalipas ang 10 segundo, natahimik ang lahat habang bumalik sa normal ang vital signs ng babae. Dahil nagpasya si Alex na tulungan ang babae sa abot ng kanyang makakaya, kumuha ng blood energy pill at ipake nito sa kanya. Makalipas ang 1 minuto, tumalon ang babae mula sa kanyang kama at yakapin ang kanyang ama. "Tatay!" sigaw niya. Tulala ang bawat medical staff sa kwarto. Siya ay isang maalamat na doktor. Siya ay talagang isang maalamat na doktor. Nang makabawi ang mga tao sa pagkagulat at tumingin sa paligid para hanapin si Alex, wala na siya saan man. Matagal nang umalis si Alex sa ward. Siya ay nasa isang tawag kasama si Michelle Yaol. "Michelle, paano ko mahahanap si Priscilla Peters? Nahulog ka na ba talaga sa kanya?" tanong ni Michelle. Sa katunayan, may ibang proseso ng pag-iisip si Michelle Yaol kumpara sa iba. Ang asawa ni Jack Trent ay naapektuhan ng isang parasitic disease. "Kailangan ko ang dugo ni Priscilla Peters bilang medicinal primer para makalikha ng potion na mag-aalis ng parasite sa kanyang katawan," sabi ni Alex Rockefeller. Agad na naging interesado si Michelle at nagsimulang magtanong pa. Walang magawa, ipinaliwanag ni Alex ang sitwasyon ni Leon Graves kay Michelle mula simula hanggang wakas. Tinapik-tapik ni Michelle ang kanyang dibdib. Si Jack ay bahagi rin ng pamilya Yaol. Kung ito ay nauugnay sa kanyang asawa, dapat akong tumulong. Makukuha ko sa iyo ang dugo ni Priscilla, ngunit maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit sa kanya iyon galing? Tanong niya. Sige, sasabihin ko kung bakit. Ang katawan ni Priscilla ay naglalaman ng Coelius pulse. Ang kanyang dugo ay ang kaaway ng parasito. At saka, kung i-practice niya ang Slans Joda ng pamilya mo, marami siyang ma-achieve in the future, sabi ni Alex. Oh, umikot ang mga mata ni Michelle. Isang ideya lang ang naisip niya. Sige, naiintindihan ko. Tatawagan kita kapag nakuha ko na ang dugo niya, sabi ni Michelle. Katatapos lang ng tawag ay may biglang tumakbo at lumuhad sa harap ni Alex. Napayuko siya at sinimulang sampilan ang sarili. Saglit na natigilan si Alex bago niya namalayan na ang lalaki ay si Clarence Fall. Ginoo, Rockefeller, nagkamali ako. Nabulag ako nang makita kong isa kang maalamat na doktor. Hindi kita dapat tinawag na manloloko. Patawarin mo ako. Umiyak siya. Hindi nagtagal ay dumating sina Cheryl Coney at Wallace Yoke. Bumulong ng ilang salita si Cheryl sa tenga ni Alex. Noon lang niya nalaman na sobrang sama ng loob ni Wallace kay Clarence at nagbanta na palalayasin si Wallace sa medical system. Para kay Wallace, ang paggawa ng isang bagay na tulad nito ay madaling nagawa sa isang snap ng isang daliri. Dahil hindi uubra ang mga pakiusap ni Clarence kay Wallace, wala siyang choice kundi ang magmakaawa kay Alex mismo. Alex, kahit na si Clarence ay kumilos ng kaunti ng husto dati, siya ay isang magaling na doktor. Bakit hindi na lang natin siya pakawalan? Mabait na tao si Cheryl. Bukod doon, personal niyang kilala si Clarence. Kaya naman, nagpasya siyang maglagay ng ilang magagandang salita para sa kanya. Tumango si Alex. Sige, dahil nagtanong ka, okay na ako. Wallace, hahayaan ba natin ang mga bagay-bagay sa pagkakataong ito? Magwala. Sigaw ni Wallace kay Clarence. Napangiti si Alex. Wallace, salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Halos tanghal iyan na ngayon. Bakit hindi tayo sabay kumain? Tanong ni Alex. Ito ay magiging kasiyahan ko. Bulalas ni Wallace. Cheryl, sabay na tayong kumain. Sabi ni Alex. Hindi sila pumunta kahit saan magarbong. Nasa tabi mismo ng ospital ang restaurant na pinuntahan nila. Habang kumakain, tinanong ni Wallace si Alex ng lahat ng uri ng mga tanong na may kaugnayan sa pag-aaral ng medisina. Nakangiting sagot ni Alex sa lahat ng tanong niya. Si Alex ay hindi ang uri ng tao na nag-iingat ng kaalaman sa kanyang sarili.
Ang kaalamang medikal ay ginamit upang gamutin ang mga pasyente ng mga sakit. Kung mas maraming tao ang nakakaalam tungkol sa naturang kaalaman, mas marami ang bilang ng mga pasyente na nakatulong. Kaya, bakit hindi niya masayang ibahagi ang kanyang kaalaman? Kung hindi, hindi niya ipapasa kay James Coney ang kaalaman ng 13 Acupunctures of Hell. Sa buong pag-uusap, si Cheryl ay nakikinig ng mabuti kahit na hindi niya maintindihan ang karamihan sa kanilang pinag-uusapan. Gayunpaman, ang kanyang tingin habang nakatingin kay Alex ay naging mas madamdamin at banayad. Samantala, umiyak pa rin si Clarence ngunit puno ng puot ang kanyang mga mata. Bilang pinuno ng pangkat ng medikal sa Michigan, palagi siyang iginagalang at hinahangaan ng marami. Noong una, naisip niya na mas maitatag niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-alis sa Michigan. Higit pa rito, nais niyang mag-propose kay Cheryl at gawin nitong asawa. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mataas na pag-asa, hindi niya inaasahan ang ganoong kahihinatnan. Nauwi siya sa pagsampal sa harap ng hindi mabilang na mga bystanders, kabilang ang kanyang mga kasamahan. Mula sa Michigan, kailangan niyang lumuhad sa harap ni Alex at sampilan ang sarili. Masyadong nakakahiya, hindi niya kailanman magagawang itaas ang kanyang ulo sa Michigan. Dapat makaganti ako, bulalas ni Clarence. Dati nag-aaral si Clarence sa California, at medyo malawak ang koneksyon niya rito. Agad siyang pumunta sa isang sulok ng kwarto at tumawag. Jake, ako ito, Clarence Fall. I need you to take care of someone. Babayaran kita ng $1,000,000 kapag natapos mo na ang trabaho. Habang kumakain, nagsimulang mag-ring ang phone ni Alex. Nang makita niyang tawag iyon ni Waltz Floor ay agad niyang sinagot. Waltz, sabi ni Alex. Senior, nalaman ko kung sino ang pumatay kay Anthony Pattinson, sabi ni Waltz. Oh, sino ito? Naging matalim ang tingin ni Alex. Isang tao mula sa Budweiser Martial Arts Center, sabi ni Waltz. Ano ang lugar na iyon? Kahit kailan ay hindi pa ito narinig ni Alex. Nasaan ka na ngayon? Ihahatid kita doon, sabi ni Waltz Floor. Umiling si Alex Rockefeller. Hindi, kailangan mong manatili sa aking ina. Wala akong tiwala sa iba. Magpadala ka na lang ng iba para kunin ako, aniya. Sige, I'll get Asher Storm to take you, sabi ni Waltz. Nang matapos ang tawag ay nawalan ng gana si Alex. Nang marinig ni Wallace Yoke at Cheryl Coney na kailangan niyang harapin ng ibang bagay, hinayaan nila siyang umalis. Bago umalis si Alex, nagpalitan sila ng number ni Wallace. Nang makita ni Cheryl kung gaano kasabik si Wallace, hindi niya napigil ang takpan ang kanyang bibig at tumawa. Humajijek si Wallace na parang excited na bata sa kabila ng pagiging pinakamahusay na doktor na kilala sa mundo. Binayaran ni Alex ang bill sa counter bago mabilis na lumabas ng restaurant. Hindi nagtagal, ipinadala ni Waltz Floor kay Alex ang address ng Budweiser Martial Arts Center at sinabi sa kanya na papunta na si Asher para sunduin siya. Sige, sabihin mo sa kanya na hihintayin ko siya sa ferry port sa Tokyo Strait, sabi ni Alex. Dahil darating si Asher para sunduin siya, hindi mapakali si Alex na kunin ang kanyang sasakyan mula sa basement parking lot ng ospital. Nagpatuloy sa paglalakad si Alex habang nagmumuni-muni. Pero, bigla niyang naramdaman na sinusundan siya. Sino kaya iyon? Naningkit ang mga mata ni Alex. Nagkunwari siyang walang kamalay-malay at tumalikod, sinasadyang maglakad papunta. Sa lugar nakakaunti ang tao. Sa wakas, tumayo siya sa tabi ng nasirang pader at masasabi niyang 6 na tao ang sumusunod sa kanya. Kanina mo pa ako sinusundan. Ipakita ang iyong sarili, sigaw ni Alex. Hoy, bata, masyado kang alerto. Pinalibutan ng 6 na tao si Alex. Ang nagsalita ay isang malaking matangkad na lalaki na parang kasing laki ni Nicholas Hudson. Gayunpaman, hindi tulad ni Nicholas na mataba, ang lalaking ito ay puno ng mga kalamnan. Ang iba pang 5 lalaki ay hindi rin mukhang masyadong palakaibigan. Ang mga taong ito ay may masamang intensyon. Ano ba ang gusto mo sa akin? Tanong ni Alex na nakakunot ang noo. Iniisip niya kung sino ang nagpadala sa kanya ng mga taong ito. Hindi sila posibleng nagtatrabaho para sa pamilyang Rockefeller. May masasamang ngiti sa mukha ang malaking matangkad na lalaki. Naningkit ang kanyang mga mata. Wala masyado. Gusto lang naming putulin ang mga kamay mo para matandaan mong huwag kang masangkot sa gulo kahit kanino.
Sino ang nagtanong sa iyo na gawin ito? Mahinahon. Tanong ni Alex. Enough talking. Tara na. Siguradong mapagpasyahan ang lalaking ito. Dumiretso na siya sa negosyo nang hindi man lang nag-abala sa pakikipag-usap. Malamig na tumawa si Alex at akmang hihilahin nang biglang may bumangga sa tatlong lalaki sa sobrang bilis. Pinalipad sila sa dingding at damaloy ang dugo sa kanilang mga bibig at ilong. Tumayo si Alex. The moment the car speed over, nakita niya na ang driver ay si Asher Storm mula sa Thousand Miles Conglomerate. John, Hank, Freddy, okay ka lang ba? Umungulang malaking matangkad na lalaki. Gayunpaman, wala siyang pakialam kay Alex. Agad siyang lumingon para tingnan ang driver. Nagkataon namang nakita niya si Asher na papalabas ng sasakyan na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Ginoo, Rockefeller, okay ka lang ba? Tumingin si Asher kay Alex at magalang na nagtanong. Dati, magseselos pa rin si Asher dahil sa relasyon ni Alex kay Waltz. Ngunit, si Waltz ay lumakas ng husto sa loob ng ilang araw na kasama si Alex. Higit pa rito, si Alex ay may hindi inaasahang antas ng kahusayan. Kaya naman, wala nang ganoong pag-iisip si Asher. Ngayon lang siya nagkaroon ng respeto kay Alex. Ayos lang ako, sabi ni Alex. Sino sila? Napatingin si Asher sa malaking matangkad na lalaki. Umiling si Alex. Gusto ko rin malaman. Sumunod si Asher sa malaking matangkad na lalaki, pinaandar ang kanyang kapangyarihan bilang isang martial artist ng royal rank. Sa ilang mga hit, nagawa niyang bugbugin ng husto ang lalaki. Hoy, bata, isa akong mahalagang tao sa Budweiser Martial Arts Center. How dare you hit me? Galit na sigaw ng malaking lalaki. Saglit na natigilan si Asher. Agad niyang tinapakan ang guya ng lalaki at sinira ito. Ang taong binangga ko ay mula sa Budweiser Martial Arts Center. Si Alex Rockefeller ay nakaramdam din ng pagkagulat. Nagkataon, hinahanap niya ang Budweiser Martial Arts Center para humingi ng hustisya. Hindi niya inaasahan na may darating sa Budweiser Martial Arts Center para hanapin siya. Talaga bang kumuha si John Rockefeller ng mga tao mula sa Budweiser Martial Arts Center para salakayin si Alex? Ngunit hindi lubos maisip ni Alex kung bakit niya gagawin yon. Noong si Alex ay nasa Rockefeller Manor, sinira niya ang mahigit 10 metro ng ibabaw ng lupa gamit ang isang stump. Ang makapangyarihang kapangyarihan na ipinakita niya ay makukumbinsi kahit ang isang hanggal na huwag gulo sa kanya. Ang mga taong ito ba ay ipinadala dito upang mamatay? Sino ang nagtanong sa iyo na salakayin ako? Tanong ni Alex. Nagngangalit ang matabang lalaki. Hindi ko sasabihin sa iyo. Hanggat hindi ako papatayin yung dalawang little bastard ngayon, maghihiganti ako. Pagsisisihan mo ang pakikipag-usap sa Budweiser Martial Arts Center. Basag, itinaas ni Asher ang kanyang paa at tinapakan ang kabilang paa ng lalaki. Sa pagkakataong ito, ang mga buto sa kanyang binti ay nadurog na ng husto. Para kay Asher, isa sa 3 dakilang pinuno ng underworld ng California, ang pagbabali ng mga binti ay masaya at laro lamang. Malamig na tumawa si Asher. Ang Budweiser Martial Arts Center ay wala. Kahit ang iyong amo, si Robert Downey, ay hindi maglalakas loob na magsalita sa akin ng ganito. How dare you threaten Mr. Rockefeller? Bibigyan kita ng pagkakataong tabyusan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsasabi sa amin kung sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito. Kung hindi, ipinapangako kung hindi ka mabubuhay para makita ang bukas. Napakasakit ng katawan ng malaking lalaki kaya nanginginig ang buong katawan. Nang banggitin lamang ni Asher ang pangalan ni Robert ay naramdaman ng malaking lalaki na may mali. Sino ka? Nanginginig ang boses ng lalaki. Ako si Asher Storm mula sa Thousand Miles Conglomerate, malamig na sabi ni Asher. Ano? Ikaw si Asher Storm, isa sa 3 dakilang pinuno ng underworld ng California. Natigilan ang lalaki. Ako yan. Pagmamalaki ni Asher. Labis na panghihinayang ang naramdaman ng matabang lalaki noon. Siya si Jake Coulter, isang lalaking kinuha ni Clarence Fall para turuan ng leksyon si Alex. Sinabi sa kanya ni Clarence na si Alex ay isang walang kwentang basura na umaasa sa kanyang asawa at magaling gumawa ng panloloko. Ang kailangan lang gawin ni Jake ay baliin ang kanyang mga kamay, at babayaran siya ng $1,000,000. Inisip ni Jake na ito ay magiging madaling pera, ngunit hindi niya naisip na makikilala niya ang isang maladyos na mamamatay tao tulad ni Asher.
Kung alam niya, pinatay na niya si Clarence at sa halip ay pinakain ang katawan niya sa mga aso. Ito ba ay isang lantarang setup? Mayroon kang 5 segundo para magdesisyon. Sabihin mo sa akin kung sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito, o mamatay. Mahinahong sabi ni Asher. Gayunpaman, para kay Jake, si Asher ay parang demonyo mula sa impyerno. Sasabihin ko sa'yo, I'll tell you right now, sabi ni Jake. Hindi man lang siya nagdalawang isip kahit 1 segundo bago ihayag na si Clarence ang nasa likod nito. Siya na, tumawa ng mahina si Alex. Hindi naman talaga siya nagulat. Ginoo, Rockefeller, gusto mo bang kunin ko ang isang tao, sabi ni Asher. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Na hindi na kailangang. Siya ay isang hindi gaanong halaga. Tumingin siya sa paligid sa mga tao mula sa Budweiser Martial Arts Center. Wala sa kanila ang mukhang mabubuting tao. Ngayon, dahil kay Clarence, nauwi sila sa matinding pananakit. Hahayaan pa ba nila si Clarence? Gayunpaman, kanina pa humihingi ng tawad si Clarence kay Alex. Ngayon, nagtapos si Clarence ng pag-hire ng taong manggulo sa kanya. Hindi ba magiging masyadong mabait si Alex kung hindi niya sinuklian ang pabor? Kinuha ni Alex ang phone niya at tinawagan. Wallace, inatake lang ako. Gusto nilang basagin ang mga kamay ko. Si Clarence Fall ang nasa likod nito. Sa tingin ko mayroon siyang mga seryosong pagkukulang sa personalidad. Ang pagpayag na manatili siya sa sistemang medikal ay magmumukha lamang kaming masama, reklamo ni Alex kay Wallace Yoke. Ano, hindi ako makapaniwala. Nawala sa isip. Ang bastos na ito. Okay ka lang ba, Mr. Rockefeller? Bulalas ni Wallace. Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Narinig ni Alex si Wallace na may kausap. Ana, hahayaan kitang harapin ito. Hindi ka dapat maging madali sa mga kriminal na tulad niya. Ginoo, Rockefeller, may utang ka sa akin, sabi ni Anna Coleman sa telepono. Nangunot ang ilong ni Alex. Kung hindi dahil sa kanya kagabi, may kakilakilabot na nangyari kay Ana. Damn, sino ang nagalit sa kanyang pantalon? Bakit napakabaho? Prank ang sabi ni Alex bago ibinaba ang tawag. Nanlamig ang mukha ni Ana habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mukha siyang papatay ng tao. Si Anna Coleman ay kasalukuyang nasa Premier Hospital sa California. Ang lalaking nakasuot ng itim kahapon ang salarin na nabiktima ng 12-12 ng kabataang babae sa California. Gayunpaman, hindi lang siya ang taong kasangkot. Ang kanyang apprentice, si Trevor Newman, ay isa rin sa kanila. Matapos siyang hulihin kagabi, nagawang tanungin ni Ana ang lalaki at makakuha ng maraming sagot mula sa kanya. Pumunta siya sa ospital para mas detalyado. Impormasyon mula sa mga biktima. Sumunod si Ana sa opisina ni Clarence Fall na may nag-aalab na galit na namumuo sa kanya. Samantala, naghihintay pa rin si Clarence ng magandang balita mula kay Jake Coulter. Malaki ang tiwala niya kay Jake, na paulit-ulit na napatunayan kung gaano siya kakaya sa pagharap sa mga ganitong bagay. Noong nakaraan, humingi ng tulong si Clarence kay Jake. Bagamat hindi na ninangil ng mura si Jake, palagi siyang gumaganap at nagpapagaan sa pakiramdam ni Clarence. Bagamat nais ni Clarence na personal niyang masaksihan si Alex Rockefeller na nabali ang kanyang mga kamay, hindi siya makapunta doon ng personal dahil sa kanyang katayuan. Dapat gawin ngayon, tama ba? Dapat mabali na ang mga kamay ng bastard na iyon, di ba? Naiinip na si Clarence, at tinawagan si Jake sa telepono. Maya-maya, may someone do. Jake, paano ito napunta? Nabali mo na ba ang walang kwentang kamay ni Rockefeller? Makalipas ang ilang segundo, isang pamilyar na boses ang dumating. Hindi, ngunit ang iyong kinabukasan ay malapit nang matapos. Ano, ikaw ba, Alex Rockefeller? Tanong ni Clarence. Mabilis ang tibok ng puso niya. Masama ang pakiramdam niya na may masamang mangyayari. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. At pumasok ang isang matangkad na babae. Sino ang hinahanap mo? Tanong ni Clarence. Tapos ka na para. Si Ana ay wala sa mood para sa chit-chat. Agad niyang kinuha ang isang pares ng cuffs at isinuot kay Clarence. 2:00 ng hapon, huminto ang isang Porsche sa harap ng Budweiser Martial Arts Center. Ang kotse ay pagmamayari ng Asher Storm. Nakatingin si Alex sa bintana mula sa passenger side. Itong Budweiser Martial Arts Center ay mukhang napaka-grand.
Ang gusali mismo ay dapat na nagkakahalaga ng isang kapalaran. Iba ang Budweiser Martial Arts Center sa ibang normal na martial arts centers. Upang maging tumpak, nagtuturo sila ng tunay na sinaunang martial arts sa anyo ng Rake Fist. Ang may-ari ng lugar na ito ay isang advanced royal rank expert sa pangalang Robert Downey, at marami siyang disipulo. Mr. Rockefeller, dapat ko bang kunin ang marami pa nating mga kaibigan? Hindi na iyon kakailanganin. Kung natatakot ka, maaari kang manatili sa kotse. Naging madilim ang ekspresyon ng mukha ni Asher habang humihikbi siya ng mahina. Ginoo, Rockefeller, walang dahilan para maliitin mo ako. Hindi ako kailanman natakot sa anumang bagay. Tumango si Alex. Sige, pagkatapos nating magtagumpay, tutulungan kitang umakyat sa Peak Royal Rank. Napaawang ang bibig ni Asher. Kahit na gusto niyang tumanggi kay Alex, hindi niya napigilan ang sarili na sabihin ang mga salita. Sa huli, dahan-dahan niyang isinara ang kanyang bibig. Pag naabot ko na ang Peak Royal Rank, dapat kaya kong talunin si Waltz, di ba? Naisip ni Asher sa sarili. Pero parang nabasa ni Alex ang nasa isip niya. Huwag kang masyadong excited. Hindi mo pa rin matatalo ang Waltz kahit na nakamit mo ang ranggo ng Peak Royal. Halika na, pumasok tayo. Bumaba silang dalawa sa sasakyan. Binuksan ni Asher ang car boot at kinaladkad si Jake palabas nito. Noon, halos hindi gumagalaw si Jake. Kinaladkad ni Asher si Jake hanggang sa Martial Arts Center. Bam! Ang kalahating saradong pinto ay sinipa ni Asher, na pagkatapos ay inihagis si Jake sa loob.